Wow, ang linis naman niya. Hindi ko alam kung sino ang maswerte ngayong gabi. Yung mga mayayamang master. Kahit gumastos ng malaki, hindi siya makuha. Paano pa kaya tayo magkakaroon ng pagkakataon? 这瓶 Demons of Forever Martini 为你而起。 Magandang binibini. Kahit ang nagniningning na brilyante ay kumukupa sa harap mo. Pwede ba kitang makasabay uminom? 能够陪你喝一杯。 Umalis ka nga kahit bumili ka pa ng mamahaling alak. Hindi sapat para makasabay mo ako. Huwag kang makapal ang mukha. Grabe naman. Saan ba galing ang malanding yan? Lahat ng atensyon na kay ate na. Wala na akong gagawin dito, aalis na ako. Ang mga mahihinang lalaking ito, karapat dapat bang maging biktima ng aking unang pag-iinit? Teka, anong amoy yun? Ang bango. Sinong nagpatawag ng driver? Teka, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hindi pwede, ang lalaking yun. Kailangan ko siyang kainin. Grabe, napakagandang babae. Miss, disenteng tao po ako, huwag po kayong magpadalos-dalos. Grabe, ang init naman nito. Miss, anong gagawin mo? Miss. Miss. Mga lalaki, may saksi ba ako dito? Siya ang nauna. Kahit na may kahinaan ako ngayon, ang kainin ka ay magpapatatag sa akin ng matagal. Ganyan na siya ka-agresibo. Kapag hindi ko pa kinain ang grasya na nasa harap ko, mas masahol pa ako sa hayop. Naku, naghanda pa talaga siya ng mga gamit. 这么多道具，有情趣。 Gusto ko ito. Hindi gumagana sa kanya ang pang-aakit ko. Nawawalan pa ako ng lakas. Anong nangyayari? Anong hinihintay mo? Andito na ako, baby. 小宝贝， Huwag po. Nasaan na siya? Ang aga naman niyang umalis. Hindi man lang nag-iwan ng numero. May bago kang booking bilang driver, pakisuri. Hay, palpak ang biyahe ko kahapon. 黄了。 Kailangan kong bumawi ng maraming pasahero ngayon. Lanan. Anong nangyayari dito? Grabe ang nangyari kagabi. Parang gyera, talagang naubusan ng lakas ang kalaban. Pero hindi rin papatalo ang isa. Talagang nagkasubukan sila ng matindi. Magkatapat talaga sila ng galing. Nagkagulo ang lahat, parang nagtutuos. Hindi na nila alam ang nangyayari sa paligid. Anong nangyayari? Pati langaw ay nilalayuan ako. Patay na. Siguro kasi sobrang lakas ng pag-uga kagabi.
Nasaan ang wallet ko? Kaya pala ang bilis tumakas. Isa pala siyang kawatan. Huwag na tayong magkikita. Ah, ay. Ah, ay. Alainan. Ah. Ang hina naman ng kwartong ito. Hindi ko pa nga nilalakasan ah. Hello, room inspection po, may tao ba? Patay. Minamalas ako sa kwartong ito. Kahit ibenta ko sarili ko, hindi ko ito mababayaran. Kailangan ko ng tumakas. Oy. Nasaan ang e-bike ko? Saan kaya tinapon ng asar na guard na yun ang e-bike ko? Yun na nga lang ang kaisa-isa kong ari-arian. Ay! Tumigil ka. Nakatakas na ang iba. Habulin nyo. Anong nangyayari? Ano? May espesyal kaming misyon, lumayo ang mga walang kinalaman. Miss, may nakita ka bang kulay pulang e-bike? Ah. Naghahanap lang ako ng e-bike. Hindi mo naman kailangang i-video at i-post sa internet, di ba? Isa lang pala siyang ordinaryong tao. Anong F-bike ang sinasabi mo? Kapag naging sagabal ka sa misyon namin, kahit 10 F-bike pa yan, wawasakin ko. Ang mga ordinaryo at walang laban na tulad mo. Umalis na kayo. Delikado na ang lugar na ito para sa iyo. Ang makasalubong ka ngayon ang pinakamalaking panganib. Naabusuhin ang iyong kapangyarihan at magpakita ng ugaling hayop. Pumatay ka ng mga inosenteng kababaihan. Ngayon, kaming mga nasa Ability Management Bureau ay aarestuhin ka. Ang mga ordinaryong taong ito ay puro lang salita. Hindi nila naiintindihan ang pinagdadaanan natin, tumahimik ka. Ngayon, sisirain ko ang lahat ng genes para lumaban hanggang kamatayan. Mag-ingat kayong lahat. Weda, hayop ka. Akala nyo ba ganun kadali akong hulihin? Pagkatapos kong sipsipin ang dugo mo, Sakay ng aking paboritong motor. Nahanap din kita, baby. balang araw, babangon ako muli. At magiging hari ng mga driver dahil sa iyo. Bakit ang sarap ng amoy ng dugo niya? Sinabi mo sa akin na kapag kinain ko siya, gagaling ang lahat ng sugat ko. Sipsipin mo siya. Sisipsipin ko ang dugo niya, kailangan ko siyang patuyuin. Siya yun pinaalis na nga siya, bumalik pa para mamatay. Ang tanga talaga. Huwag kayong umatras. Tumakas ka na, bilis. Grabe, anong nangyayari dito? Grabe. Anong klaseng halimaw ito? Ang F-bike ko. Nakahanda pa naman tayong abutin ang pangarap ko. Ikaw, ibabalik mo sa akin ang S-bike ko. Anong e-bike ang pinagsasasabi mo? Ibigay mo sa akin ang buhay mo. Paano siya tumalsik ng ganun kalayo kung wala naman akong lakas? Baka mamatay siya sa pagbagsak Isang suntok lang, patay agad ang isa. Posible kayang mas malakas pa siya kaysa sa pinakamataas na ranggo ng pulis. Isang pambihirang eksperto. Miss, kailangan mo akong maging saksi. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko yun sinasadya, siya ang nagpadalos-dalos. Master, pasensya na po.
Hindi ko po nakita ang inyong husay. Ako, Master. Imposible yata. Ang pagpatay mo sa taong ito. Siguradong ire-report ko ng totoo sa opisina. Kakayo ay mga tauhan ng gobyerno Kaya pala nung 5 taong gulang ako, may manghuhula na nagsabi. na makakain ko ang pagkain ng gobyerno. Yun pala, pagkain sa kulungan ang tinutukoy niya. Palabasin niyo ako. Hahaha. Hahaha. Haha. Boss, Mga boss, parang awan niyo na. Ang kinis ng balat niya, swerte tayo. Paglalaruan natin siya ng mabuti. Huwag muna nating sirain agad. CJ. Boss, hindi pwede. May almoranas ako. Boss, hindi pwede. May almoranas ako, hahaha, anong almoranas? Pakiramdam ko lang ba yon? Mga kasama, atras. tulong, tulong, may tao ba dyan? Tulong po. Tulungan niyo ako. Boss, may 80 anyos po akong inang may sakit. At 3 taong gulang na anak na kailangan pakainin. Kapag hinuli niyo ako, paano na sila, Tara, dalhin na natin siya sa opisina. Masusunod po, boss. Ayoko maranasan ang magaspang na pakiramdam. Ayoko nito. Ayoko talaga, ayoko nito. Ayoko maranasan ang ganito, ayoko. Ayoko. Tapos na ang buhay ko. Hahaha. Wang Zhen. Bilang pagkilala sa iyong katapangan sa pagtulong sa iba, iginagawad ng Biryu ang karangalang ito sa iyo. May nakukuha bang banner at certificate ang pagpatay ng tao? Hindi siya isang ordinaryong mamamatay tao. May pananagutan siya sa 12 ng buhay. Isa siyang wanted na may kapangyarihan. Wanted criminal. Ang ginawa mo ay pagpuksa ng masama para sa kapayapaan. Tama, ito ang Ability Management Bureau. Tama, ito ang Ability Management Bureau. Tigilan niyo nga ako. Matagal na akong nagtatrabaho. Hindi ko pa naririnig ang Ability Management Bureau na yan. Kayo ba ay isang networking scam para lokohin ako? Bata, sa mundong ito, marami ka pang hindi alam. Hindi ka naniniwala. Isang baliw na scientist. Pinagsama ang dina ng tao at hayop. Ang mga taong may halong dina ng hayop ay naging mga individual na may kapangyarihan. Ang Ability Management Bureau ay itinatag para pamahalaan sila. May ganyang napakamurang visual effects. Tapos sasabihin niyong hindi kayo scam. Hay naku. Kulang ang budget namin. Tanggapin mo na lang yan. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa aming Ability Management Bureau. Ika-5 grupo. Sinong nagsabing sasali ako sa bureau nyo? Ang galing, Wang Zhen. Sa pagsali mo, ligtas na ang grupo natin ngayon. Teka. Isa lang akong hamak na driver. Hindi para sa akin ang pakikipaglaban. Kaya, paalam. Ang grupong ito at ang bureau na to, mukhang scam talaga. Pag-isipan mong mabuti. Dito, isa kang bayani. Pero paglabas mo, pwede kang ituring na mamamatay tao. Sa tingin ko, magiging interesado sa iyo ang mga pulis. Hahaha. Napag-isip-isip ko lang, mas bagay pala ako rito. Kaya nagdesisyon ako. Na sumali sa inyo. Hahaha. Maligayang pagdating kasamang Wang Zhen. Matandang tuso, ang galing mo. Talagang hindi simple ang lakas mo, bata.
Nakapasok ka na sa kamay ko, makakatakas ka pa ba? Sinong nagbigay sa inyo ng karapatang magpasok ng tao sa First Bureau? Humingi ba kayo ng permiso sa akin? Humingi ba kayo ng permiso sa akin? Oh, hindi ba't si Team Leader Wu ito? Halika sa opisina ko. Ipagtitimpla kita ng tsa. Huwag na. Xiao Zihao. Ang Wu group nyo ay mapapasama rin sa first group balang araw. Pagdating ng araw na yon, ayaw kong may asot pusa na sumali sa grupo ko. Ikaw na walang kwenta. Siguradong nandaya ka. Nandaya, itataya ba niya ang buhay niya para mandaya kasama ko? Kapag sinabi ng team leader namin na nandaya ka. Umamin ka na. Ako mismo ang nakakita, paanong magiging peke yun. Siguradong napakalakas na esper ni Wang Zhen. Ningning, siguradong niloloko ka lang niya. Gagawin ko sa kanya ang isang test. Para patunayan na isa siyang walang kwenta, sumama ka sa akin. Mabuti na rin ito, para makita natin kung ano talaga ang kayang gawin ni Wang Zhen. Dahil dala na ni Team Leader Wu ang testing machine. Subukan mo na rin. Hindi ba isa lang itong kristal? Ang dinatest nyo ba ay parang panghuhula lang? Ang walang kwenta ay walang kwenta. Wala ka talagang alam. Ito ay ginawa ng aming ninuno base sa kanyang sarili. Gamit ang pinakamataas na teknolohiya. Para maging isang dinatester. Wang Zhen, kapag nag-ilaw ito ng isang kulay, ibig sabihin may isang uri ng animal dina sa katawan ng esper. Dahil ang ninuno ni Gugigi ay may pinakamaraming dina na pinagsama. Mayroon siyang 3, kaya ang tester na ito ay hanggang 3 kulay lang ang mailalabas. Hindi ko inakala na may ganyan ka palang background, Gugigi. Pasensya na sa pagiging walang galang. Ilang uri kaya ng dina ang mayroon ka sa katawan mo, Denny? Lanan. Ang aming team leader ay may taglay na dina ng pambihirang black tortoise. Anong black tortoise? Hindi ba't isa lang yang pagong na may berdeng ulo? Sinong tinawag mong pagong? Team Leader Wu, huwag po kayong magalit. Bago pa lang po siya. Hindi pa niya alam ang mga patakaran, pasensya na po haha. Bata, halika rito at magpa-test ka. Tignan natin kung ano talaga ang meron ka. Wang Zhen, subukan mo na. Wala namang mawawala. Hindi ako naging team leader ng ganitong katagal para lang sa wala. Ibig mong sabihin, kung lumabas sa test na wala akong kapangyarihan, pwede pa rin akong sumali sa inyo. Ang ibig kong sabihin, may kakilala ako sa kulungan. Kapag nakapasok ka na doon, kaya kitang ihanap ng magandang pwesto. Hahaha. Matandang tuso, bata, anong hinihintay mo? Tama ba ang hinala ko? Isa ka talagang sinungaling. Susubok ako kung susubok, akala mo natatakot ako sa'yo. Bakit walang reaksyon? Bata, nagpunta ka pa dito sa bureau para manggulo. Papatayin kita. Paano nangyari to? Si Gugigi na isang berdeng pagong. Tumalsik dahil sa liwanag na lumabas kay Wang Zhen. Sinong tinatawag ninyong berdeng pagong? Ikaw yon, ang berdeng pagong na yan. Matagal na akong naiinis sa'yo, bakit? Dati, mahina ang group namin. Kaya kailangan naming sumunod sa maliit na pagong na yan. Pero ngayon, nandyan na si Wang Zhen. Bakit nabasag to? Naku naman. Nabasag ang kristal, saan galing ang kapangyarihan mo? Isa ka lang walang kwentang tao. At naglakas loob ka pang ikumpara ang sarili mo sa team leader namin. Nakakatawa talaga. Hindi masukat ng tester. Ang limitasyon ng lakas ni Wang Zhen.
Mukhang mas malakas si Wang Zhen kaysa sa inakala ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para mapanatili siya sa Wu Group. Team leader, anong gagawin natin ngayon? Ay, anak ko. Wang Zhen. May sira nga talaga ang tester na ito. Pinalaki nito ang sukat ng kapangyarihan mo. Pero, napailaw mo pa rin naman, di ba? Kaya pwede na rin. Pasok ka na sa pinakamababang standard para makasali sa bureau. Ah, ganun ba? At saka, Ningning dahil sa lakas ni Wang Zhen, kailangan mo siyang alagaan. Mas mabuti sana kung mababantayan mo siya ng 24 na oras. Ningning, kailangan mong maging malapit kay Wang Zhen. Siguruhin mong mananatili si Wang Zhen sa Wu Group natin. Papa, 24 na oras na babantayan siya. Hindi ba kalabisan yon? Isang walang kwentang tulad mo. Paanong babantayan ka ni Ningning ng 24 oras? Mas mabuti pang umalis ka na. Kung hindi, ako mismo ang makakalaban mo. Sino ba ang sinasabihan mo niyan? Ah, ikaw. Ningning. Sabi ko 24 oras, kaya 24 oras. Iuwi ko si Ningning sa bahay ko mamayang gabi. Mamatay ka sa inggit, berdeng pagong. Ikaw. Xiao Zhenbang, nasisiraan ka na ba ng ulo? Pinababantayan mo si Ningning sa isang walang kwenta. Huwag mo akong tinatawag na Xiao Zhenbang. Tawagin mo akong team leader Xiao. Matagal na akong naiinis sa berdeng pagong na yan. At saka, anak ko si Ningning. Gusto kong sumama siya kay Wang Zhen, may magagawa ka ba? At hindi lang ngayon. Papabantayan ko si Wang Zhen kay Ningning ng 24 oras. Bukas, sa makalawa. Mula ngayon, 24 oras siyang babantayan ni Ningning. Talaga. CJ. Matapang ka talaga, Xiao. Magaling na pala ang Wu Group nyo ha. Wang Zhen, di ba? Tandaan mo ito. Papalayasin kita sa bureau na ito. Lene. Bata, kinalaban mo ang team leader namin, humanda ka. Team leader, hintayin niyo ako. Haha, Wang Zhen. May girlfriend ka na ba? Ano sa tingin mo ang anak kong si Ningning? Ah, hindi ba ginawa niyo lang yun para asarin ang berdeng pagong na yon? Sige, may gagawin pa ako. Mauna na ako, uy. Teka. Wang Zhen, di ba napag-usapan na 24 oras kang babantayan? Sige na, lumakad na kayo. Wang Zhen, ano ba talaga ang relasyon mo sa kanya? Kahapon ang una kong pag-iinit. At nakuha pa niya. Walang hiya. Kung hindi lang masama ang pakiramdam ko kaninang umaga at kailangan kong magtago. Siguradong. Walang hiya siya. Bakit ba siya lagi ang naiisip ko? Lumayo ka. Ek,
火气呀。Bakit ang init ng ulo mo? Bakit ka nandito? Hindi mo na ba kilala ang kapatid mo, ate? Napakalamig mo naman. Pero nandito ako para paalalahanan ka. Huwag mong kalimutan ang kasunduan sa kasal sa Tiger King. Ikaw, kalimutan mo na yan. Hindi ako magpapakasal sa Tiger King. Kung ayaw mong makuha ang dinya ng Tiger King, pasensyahan tayo. Hindi kita sasantuhin. Anong nangyari? Sa loob lang ng ilang araw. Paanong bumagsak ang lakas mo? Ano? Hindi natuloy ang plano mong ibigay ako sa Tiger King. Nakapagtataka, bakit amoy lalaki siya? Mas lumakas ka kaysa sa akin, ibig sabihin. Kaya pala hindi mo na kailangan ang Tiger King, ate. May sarili ka rin palang sikreto. Anong nangyayari? Bakit biglang lumakas ang kapangyarihan ko? Posible kayang dahil kagabi. Hatsing, sino na naman ang nag-isip sa akin? Mukhang sinuswerte na ako ngayon ah. Posible kayang makakaahon na rin ako sa buhay. Uy, bakit ka nandito sa bahay ko? Kaming mga taga-Buryu ay hindi mapipigilan ng isang pinto. Naiintindihan ko. Pero kailangan mo ba talaga akong sundan ng 24 oras? Ang kriminal na hinuli natin kanina ay posibleng may mga kasamahan. Ginagawa namin ito para sa kaligtasan mo. Pero pangit akong matulog. At naghihilik pa ako. Kung sakaling matulog tayo sa iisang kama, paano yun? Ano bang iniisip mo? Sinong nagsabing tatabi ako sa'yo sa kama? Dito na lang ako matutulog ngayong gabi. Uy, ano yan? Patingin nga ako. Ah, mga gamit lang ng lalaki, alam mo na. Lesiu, bakit wala kang damit, ah? Paano ko malalaman na may ibang tao sa bahay ko? Bastos ka. Lumabas ka na. Ako ang lalabas, kung may lalabas, ikaw dapat. Bahay ko to at wala akong suot na damit. Nasaan ang banyo, kailangan kong hugasan ang mga mata ko. Matanda na ako at may karanasan. Bakit ganun na lang ang reaksyon ko kay Wang Zhen? Posible kayang may gusto ako sa kanya. Hindi siguro. Pag-aalala lang ito sa isang bagong katrabaho tama. Siguradong ganun nga. Munting babae. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Ate, hayaan mong tulungan kita. Paano ako hindi mag-isip ng kung ano-ano? Isang dalagang pumunta sa bahay ko. Anong binabalak mo? Tago ka ng tago dyan para magsaya mag-isa. Anong saya nun, bakit hindi kaya? Paano ka nakapasok? Bakit ganyan ang ayos mo? Bakit? Ang hitsura kong ito. Hindi mo ba gusto?
Hindi, ang bilis naman yata masyado nito. Anong masama doon? Kung hindi ako gagawa ng paraan, paano magkakaroon ng tayo? Hindi ko gusto ang ganito. 不是我， Gusto mo ikaw ang nasa ibabaw, hindi. Kung ganito ay hindi ko pa rin siya makuha. Pagdating ng araw, mamamatay rin siya kasama ng ibang mga lalaki. Ako naman ay isang malakas at malusog na binata. Tapos ganito mo ako akitin. Hindi ko na kaya to Bakit ako nahimatay? Hindi pwede, nasa panganib si Wang Zhen. Kung gayon, huwag mo akong sisisihin. Sige, huwag ka talagang mag-atubili. Wang Zhen, ayos ka lang ba? Wang Zhen, buksan mo ang pinto. Nasa labas si Ningning. Sino ka? Sayang, bakit ang bilis magising ng babaeng ito? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, kaya kong maging kahit anong hitsura na gusto mo. Bakit? Kayong mga lalaki, hindi ba't gusto nyo laging makaranas ng iba't ibang babae? Hindi, bakit ba ang hilig nyong gawin to? Kahit ganito na ang hitsura ko, ayaw mo pa rin. O baka naman, iba ang gusto mong estilo. Ako. Wang Zhen, papasok na ako. Papa. Bakit ako nakaupo sa hita mo? Kapatid, tingnan mo kung hindi ba nakakaakit ang hitsura ko. Gusto mo bang subukan? Team leader, pinapasok mo ba ako para lang gawin ito? Pagbigyan mo na ako. Kapatid Wang Zhen, huwag kang maniwala sa kanya. Siya siguro ang nanghimasok. Hindi ko siya papa, Defi. Grabe, ito ba ang tunay niyang hitsura? Ang ganda naman niya. Kailangan pa ba niyang mag-ibang anyo para akitin ako? Ang paraan kong ito ay laging gumagana sa mga lalaki. Hindi ko inakala na ngayon lang ako sablay sa iyo. Nakakatuwa talaga. Ang ate ko siguro ay nagbago dahil din sa iyo. Mahaba pa ang panahon natin, bayaw. Buisit, nakatakas siya. Teka lang. Wang Zhen, bakit tinawag kang bayaw ng malanding soro na yun? Hindi ko rin alam huwag kang tumunganga dyan. Habulin mo siya, Buisit, ang bilis niyang tumakbo. Sino ba talaga siya? Sa tingin ko, isa siyang wanted ng bureau. Kaya niyang magpalit ng anyo kahit sino. Dahil sa komplikadong kapangyarihan na ito. Kaya patuloy siyang nakakataka sa batas. Binata, ang lapit mo naman sa akin. Baka naman may masama kang balak sa akin. Pwede na kitang maging anak sa edad kong ito. Paano mo nalaman na hindi siya totoo? Saan ka nakakita ng cleaner na nagtatrabaho sa ganitong oras? Ito ang kahalagahan ng investigasyon. Ang may kapangyarihan ng Hunyangmo ay isa palang E-class wanted criminal. Yayaman na tayo. Hindi ko alam kung magkano ang ibibigay na bonus sa ikalimang grupo nito. Team leader, may nahuli ba akong napakagaling na tao? Hindi pwede, hindi niya pwedeng malaman na napakalakas niya.
Kung sakaling lumipat siya sa ibang grupo, hay, anong gagawin ko? Kailangan kong makaisip ng paraan para manatili siya. Naku. Hay. Isang maliit na kawatan lang ang nahuli mo. Bakit tuwang-tuwa kang umiti? Ito ay, dahil may naisip lang akong nakakatuwang bagay kanina. Pero Wang Zhen, huwag kang mawala ng pag-asa. Marami pang pagkakataon sa susunod, ano? Papa. Si Wang Zhen ang nakahuli nito hindi ba? Mabait kong anak. Huwag mong sasabihin ang totoo kay Wang Zhen. Kung sakaling lumipat siya sa ibang grupo, anong mangyayari sa ikalimang grupo natin? Papa, pero patuloy natin siyang niloloko. At saka, tama bang lokohin natin siya ng ganito? Ay naku, hanggat kaya pa natin, ituloy lang. Kung hindi na talaga kaya. Ning. Magpakasal ka na lang sa kanya. Ganun na nga lang, sa gayon magiging manugang ko na siya. Ha. Sinong nagsasabing magpapakasal kanino? Lanan. Siyempre, sa akin magpapakasal. Magpapakasal ba sa isang walang kwentang tulad mo? Bakit nandito na naman ang berdeng pagong na ito? Berdeng pagong talaga, buti nga sa'yo. Sino bang nagsabing isipin mo ang mga pangarap na iyan araw-araw? Ningning, kung patuloy mo siyang ipagtatanggol. Pagsisisihan mo rin ito balang araw. Ay, problema na namin ito. Huwag na po kayong mag-alala, Team Leader Wu. Nagdesisyon na akong pumayag kay Wang Zhen. Sa pagpapakasal nila ni Ningning. Hahaha. Wang Zhen, pinapayuhan kitang alamin ang lugar mo. Kung susubukan mong pakasalan si Ningning, ang araw na ito sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng kamatayan mo. Hindi ba kayo magtatanong kung pumapayag ako? Wang Zhen, pamilya na tayo. Huwag ka nang mahiya. Hindi ba't sinabi mo sa amin kanina na pangungunahan mo ang ikalimang grupo natin upang talunin ang unang grupo nila? Kailan ko sinabi yon? Buisit, hindi ko na kaya, Wang Zhen. Kung lalaki ka, labanan mo ako ng patas. Kapag natalo ka, lumayas ka agad sa bureau. Paano kung manalo si Wang Zhen? Sige ang unang grupo namin ay susunod sa anumang utos ng ikalimang grupo nyo. Wang Zhen, lumaban ka na. Kapag nanalo ka, bibigyan kita ng promosyon at taas sweldo. Lumapit ka. Kahit paano, team leader pa rin siya ng unang grupo. Hindi ko siya matatalo. Anong kinakatakot mo? Tinalo mo nga yung paniki, di ba? Isa lang siyang berdeng pagong. Kahit pagsamahin pa silang dalawa. Pareho lang silang walang binatbat. Walang binatbat. Kung ganun kaya ko. Ako na ang gagawa. Sige na, Papa. Ang gugigi na ito ay hindi kayang talunin kahit ng 10 paniki, ano? Ano? Totoo ba, pareho lang silang walang binatbat? Kalahating kilong basura at kalahating kilong ginto. Halos pareho lang yun, may tiwala ako sa'yo. Wang Zhen, galingan mo, sige na. Hindi ko inakala na may lakas ng loob kang lumaban. Para hindi naman unfair, bibigyan kita ng 3 libreng suntok. Sige, hindi na ako mag-atubili. Wang Zhen, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang Black Tortoise armor niya ang pinakamatibay na depensa. Katulad ng ninuno niya, na isang S-Class Esper, ay hindi kayang sirain ang depensa niya sa loob ng 3 suntok. Bakit pa ako lalaban? Bata, binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil naduwag ka na. Lumuhod ka na at tawagin mo akong lolo. Buwis buhay. Di lumaban na tayo. Bata, sirain mo ang depensa ko kung kaya mo. Isa ka talagang duwag na pagong. Paano ko ito lalabanan? Wang Zhen, huwag kang mag-alala. Basta sapat ang lakas mo. Kahit anong pagumpayan, mapapalabas mo siya. Boss, huwag mo na ngang sabihin ang mga bastos na salitang iyan. Kailangan ko itong ituloy. Wang Zhen, galingan mo, naniniwala ako sa'yo. Suportado kita. Lanan. Sa puntong ito, gagawin ko na ang lahat. Yi.
Ye, Ye. Yel, isang suntok lang to. Bakit ganito kalakas? Ayos ka, Gigi. ang tigas ng pagong na to ah. Ang aming team leader ay may pinakamalakas na depensa. Black Tortoise Shield. Ang suntok na iyon ay parang kiliti lang sa kanya. Sige, lalakasan ko na. Gigi, ayos ka lang ba? Bakit ka dumudugo? Sinong minamaliit mo? Nagsisimula pa lang ito. Kung may kakayahan ka, subukan mo ang aming team leader. Huwag ka nang magsalita, narinig mo, tumahimik ka at lumaban ka na. Hindi ka ba kumain? Ikaw ang sinasabihan ko, ah. Ah, team leader. Team leader. Ha ha ha. Team leader Wu, ano sa tingin mo? Lalaban ka pa ba? Hahaha. Hindi na lalaban, bakit hindi na lalaban? Ang aming team leader ay isang E-class Esper. Akala mo ba ganyan kadali siyang masugatan? Nakakatawa talaga. Tumahimik ka. Kung magsalita ka pa, ipapakain kita sa aso. Nanalo na. Wang Zhen, hindi ko inakala na mananalo ka ng ganun kadali. Kung gayon, medyo malakas pala talaga ako. Ibig sabihin ba mas marami na akong pagkakataon? Para ma-promote at tumaas ang sweldo. Kapag nalaman niya na malakas siya, paano ako nakakasiguro na mananatili siya sa ikalimang grupo? Hay, Nan. Wang Zhen, sa totoo lang hindi dahil sa napakalakas mo, kundi yung berdeng pagong na yon. Mahina siya, Tingnan mo, umihi pa siya. Sa pantalon niya. kaya pala ganun. Alis dyan. Sinong mahina ang bato? May kaguluhan ng mga esper sa istasyon ng subway sa lungsod. Humihingi sila ng karagdagang puwersa ngayon. Team Leader Wu, critical ang sitwasyon. Pangunahan mo ang grupo para tumulong ngayon din. Ngayon na po ba? Ipaubayan nyo na ang gawain iyan sa ikalimang grupo. Tutal. Kailangan pang magpalit ng pantalon ni Team Leader Wu. Humanda kayo. Hindi ko kayo palalampasin. Maghintay lang kayo, ah. Aha. Haha. Team Leader, ako po ang gagawa ng misyong ito. Uy, ikaw. Ikaw ang taong gusto ng Teacher King. Saan ka pa makakatakas? I-class Esper. Sumuko ka na at sumama sa Tiger King para magpakasarap sa buhay. Anong problema roon? Swerte mo nga at magiging babae ka ng Tiger King. Nangangarap ka. Ayaw mo sa maayos na usapan na. Elsat, Litsan. Ikaw ang mismong lumapit para rito. Lanan. Naku. Talagang isa kang soro. Pati ang pag-ungol mo ay kaakit-akit. Sayang lang, ikaw ang gusto ng Tiger King. Ikaw ay pag-ari ng Tiger King. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Sumama ka na sa akin ng maayos. Pagkatapos naming magkasama ni Wang Zhen noong isang gabi, nararamdaman kong malapit na akong umabot sa B-class. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para lumakas pa. Kung gusto kong makatakas ngayon. Sa pilitan siyang nagpapataas ng ranggo. Naghahanap ka ng sakit ng katawan. Ding ding ding.
Sa ganitong sitwasyon, bakit ko pa naiisip si Wang Zhen? Mas mabuti pang sumama ka at maging asawa ng Tiger King. Tingnan mo ang sarili mo. Mas mabuti pang sumama ka ng maayos. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Ikaw ang kinakausap ko, bingi ka ba? Sino ka sa tingin mo? At naglakas loob kang hawakan siya. Wang Zhen, bakit siya nandito? Isang ordinaryong tao na gustong magpakabayani para sa babae. Wang Zhen, umalis ka na. Hindi mo siya kaya. Isa lang naman siyang manyak, di ba? Ilang taon na akong driver, Wang Zhen ang pangalan ko. Kahit anong klaseng manyak ay nakita ko na. At saka, anong klaseng lalaki ang nag-iwan sa babae niya? 什么？他的女人？ 变态！我可是 Spider-Man。哼，就你还 Spider-Man？ 我看你 Stupid Man 还差不多。 Ano, wala ka nang magagawa, no? Mag-ingat ka, may lason ang sapot niya. May laso ng sapot. Wang Zhen. Hehe, nahulog ka sa patibong ko. 中计了吧？ Wang Zhen. Saglit lang ang pinagsamahan natin. Bakit mo gagawin ito para sa akin? 男人说话， Babae, huwag kang makialam. Saglit lang ang pinagsamahan. Bailingbing, natulog ka kasama ng walang kwentang yan. Ano naman? Ang Tiger King ay isang S-class esper. Tinanggihan mong maging asawa niya. Para lang sa isang pulubing tulad nito. At pinagtaksilan mo siya. Binalak ko pa sanang buhayin ka. Pero ngayon, wala nang dahilan para gawin yon. Huy! Kahit ang Tiger King ay hindi nararapat magbitbit ng sapatos ni Wang Zhen. Pwes, para sa Tiger King, 现在就替虎王。 pupugutan ko siya ng ulo ngayon din. Mamatay ka na. 我说你个什么 Stupid Man？ Hindi ba't isa kang gagamba? Bakit daldal ka ng daldal parang loro? Loro. Posible kayang yung lorong trader na yon ang nagbigay sa iyo ng antidote? Hindi. Isa pa. Hindi kailanman umalis ang loro sa tabi ng Tiger King. Ang lason na ito, ang lason ay kayang pumatay ng elepante sa isang saglit. Bakit buhay ka pa? Impossible. Posible kayang ang enerhiya sa loob ng katawan niya ay patuloy na gumagalaw. Bla bla bla. May sakit ka ba sa pag-isip? Marunong ka bang magsalita ng maayos? Kahit anong mangyari, hindi kayo makakalabas ng buhay dito ngayon. Kayong mga hindi tao at hindi rin multo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang galing ng martial 博 arts. 大精深。 Praying Mantis Fist, ha? Ay. Imposible, isang palo lang, napabagsak na ako. Sino ka ba talaga? Sino ako? Ako ang tatay mo. Bastos, naglakas loob kang saktan ang babae ko. At saktan ang mga kaibigan ko. Sabihin mo, aling kamay ang humawak sa kanya. Hindi kita palalampasin. Sinasabi ko sa'yo, ang ginagawa mo ay pilit na pagdukot sa isang inosenteng babae sa kalagitnaan ng araw. Labag yan sa batas. Kahit pati Gherkin yan. Kahit sino pang hari ang dumating, wala akong pakialam. Ang hamak na taong ito, nakakapagtaka masyado. Nakipagsabuatan pa siya kay Bai Lingbing. Kailangan kong bumalik at magulat agad sa Tiger King. Gusto mong tumakas, saan ka pupunta? Ano? Aray.
Namatay ka na naman, wala naman talaga akong lakas ah. Ito, Hindi mo ako masisisi na hindi ko natapos ang misyon, di ba? paano naging posible ito? Ah, isang E-class Esper, namatay ng ganoon lang. Sa isang banda, medyo magaling din pala ako. Ah, ikaw, nalason ka. Ah, nalason ka. 你中毒了。 Ayos lang, bigyan mo ako ng kaunting oras. Kaya kong ilabas ang laso ng mag-isa. Ako. Wang Zhen, kamusta dyan sa inyo? Maayos naman ang lahat 一 dito. 切进展顺利。 Ang gagambang halimaw na iyon ay isang E-class Esper. Ang laso niya ay direktang tumatama sa nervous system. At yung isang TE-class Esper pa. Isa rin siyang wanted criminal. Hindi mo sila kakayanin mag-isa. Yung E-class ay napatay ko na. Yung TC-class Esper naman. Ah, hinahabol ko na ngayon, sige. 正准备去追。 Ang tinawag kong tulong ay dadating na sa loob ng 5 minuto, lumaban ka lang. Ang ganda mong babae. Isa ka palang wanted criminal. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero pagkatapos nito, mas mabuti pang huwag na tayong magkita. Sa tabi ko, puro gulo at panganib lang ang mararanasan mo. Tinatawag yan na panggagamit tapos itatapon kapag tapos na. Ninakaw mo na nga ang wallet ko. At kinuha mo pa ang pagkalalaki ko. Ngayon ay itatanggi mo na ako, ikaw. Uy, anong ginagawa mo, Danny? Wang Zhen, yung gagambang Esper na yun, ay ang numero 1 assassin ng Tiger King. Napatay mo siya. Siguradong hindi ka palalampasin ng Tiger King. Tutal natulog na rin naman ako kasama ng asawa niya. Haharapin ko siya. 来就来呗。 Hay, paano ka ba naging wanted ng Bureau? 通缉犯了。 Alam mong wanted ako. Tapos niligtas mo pa rin ako. Tayong dalawa ay. Yang magkaibigan na tayo, hahayaan ba kitang mamatay? 见死不救吗？ Aray, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Salamat, niligtas mo na ako ng 2 beses. Hindi na kita pwedeng idamay pa. Aalis na ako maya-maya. Para hindi ka mahanap ng Tiger King. Maupo ka. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Hindi ka ba natatakot? Sa pinakamasamang mangyari, kamatayan lang ito. Anong dapat kong ikatakot? Wang Zhen, mula ngayon, Kailangan mong maging napakabuti sa akin. Ano bang ibig mong sabihin? ang ibig kong sabihin ay, pwede ba kitang maging lalaki? Hindi ba ako nananaginip? Isang napakagandang babae. Ang mismong nagtatanong kung gusto ko siyang maging nobya. Kinakausap kita. Spayag ako pero hindi pa magaling ang sugat mo. 还没好呢。我还 Lalagyan ko pa ng gamot ang sugat mo. Ayos lang yan tungkol sa sugat ko. May mas magandang paraan ako. "娘娘，娘娘。 Ay. Hay naku. Bakit ba laging umaalis nang walang paalam ang babaeng to? Hello, Wang Zhen. Pumunta ka na agad sa bureau. 啊， Ay, hahaha. Wang Zhen, hahaha. Dahil sa 2 beses mong paggawa ng kabayanihan sa bureau, nag-apply na ako ng promosyon at taas sweldo para sa'yo. Ngayon, isa ka ng Vice Team Leader. 副组长了。 Vice Team Leader. Tumaas din ba ang sweldo ko, ganun? Doble na ito, pinakamababa na yon.
Doble, ang sweldo ko ngayon ay 100,000 kada buwan. Kapag na doble 200,000, ang isang taon ay 24 milyon. Bakit ka umingiti sa akin? Team leader, magkano po ang sweldo ninyo? Loko ka, inaasinta mo ba ang posisyon ko? Sinasabi ko sa'yo, maging masaya ka na bilang vice team leader. Huwag kang mangarap ng gising. Xiao Zhenbang, habang tumatanda ka, lalo kang nagiging tanga. Ginawa mong vice team leader ang isang walang kwenta. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ang sabi ko, ikaw na berdeng pagong, imbes na gamutin mo ang bato mo. Nandito ka na naman para magsalita ng walang kwenta. Ikaw. Wang Zhen, huwag kang masyadong mayabang. Inaangkin mo ang gawa ng iba. Nai-report ko na ito sa ninuno. Kapag dumating siya rito, yun na ang araw ng kamatayan mo. Ano? Ano, bakit? Napakalakas ba ng ninuno niya? Sobrang nakakatakot siya. Siya lang sa kasalukuyan, ang kaisa-isang tao sa mundo, na perpektong nakapagsama ng 3 uri ng dina. Isang S-class esper. Ang sinumang maglakas loob na kantiin siya, ay nauwi sa malagim na kamatayan o pagkabaldado. 3 uri ng animal dina na pinagsama. Napakalakas naman. Ganoon siya kalakas. Kung gayon, aalis na muna ako. Babantayan kita ng mabuti. Team leader, may paraan ka ba? Susubukan ko ang makakaya ko para ipili ka ng magandang sementeryo. Team leader, pinapatay mo ba ako? Aalis na talaga ako, uy. Ngayon alam mo na kung paano matakot. Ang team leader namin ay kanina pa. Sinara ang lahat ng pintuan ng bureau. Uy, ikaw, maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Sumusobra na kayo. Sumusobra. Ang pag-angkin ng gawa ng iba ay labag sa batas ng bureau. Kung hindi ito seseryosohin, paano natin maipapaliwanag ito sa iba sa bureau? At saka kayo sa ika-5 grupo, pinoprotektahan nyo ang walang kwentang yan. Hindi kayo makakataka sa parusa. Pero, Ningning, kung papayag kang sumama sa akin, pwede akong makiusap sa ninuno para gawing extra members ang ika-5 grupo sa unang grupo. Nangangarap ka kung sakaling tama ang sinasabi ko. Kung mapatunayan na totoo ang lakas ni Wang Zhen. Ibig sabihin ba ang unang grupo nyo ay magiging extra members na ng ika-5 grupo namin? Naghihinalo ka na ba? Pumapayag na ako. Ang isang tunay na lalaki sa mundong ito dapat gumawa ng mga hindi malilimutang kabayanihan. Wang Zhen, ang kaligtasan ng ika-5 grupo natin ay nakasalalay na sa'yo. Huwag kang umasa sa akin, team leader, huwag kang umasa sa akin. Hindi pa nga ako nakakapag-asawa para ma-enjoy ang buhay ko. Hindi pa sapat ang buhay ko. Aalis na ako, huwag. Sino sa inyo si Wang Zhen? Sa buhay kong ito, nakakita ako ng isang S-class esper gamit ang sarili kong mga mata. Kahit mamatay ako, wala na akong pagsisihan. Ito ba ang maalamat na presensya nila, Class Kin? Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga. Galit na si Master King. Bakit pakiramdam ko ang presensya niya ngayon ay mas malakas kaysa dati? Ninuno, dumating na po kayo. Napakaganda naman niya. Ito ba ang ninuno na tinatawag ng matandang iyon na berdeng pagong? Babae pala siyang pagong. Pero mukhang mas bata pa siya sa akin. Iyon ay dahil sa ating ninunong si Qin. Mayroon siyang dina ng immortal jellyfish. Kaya niyang panatilihing bata ang sarili niya sa pamamagitan ng cell differentiation. Sa totoo lang, mahigit 60 taong gulang na siya. Talaga ba? Sino sa inyo si Wang Zhen? Kailangan ko ng tumakas. Kung hindi, baka dito na matapos ang buhay ko. Gusto mo pang magsalita? Tumigil ka dyan. Ninuno, siya po yun. Siya po si Wang Zhen na nanloko sa inyo. Wang Zhen, nandito na ang ninuno, katapusan mo na. Saan ka pupunta? Hi.
Hahaha, ay naku. Master Qin. Siguradong pagod na kayo sa bayahe papunta rito. Uminom muna kayo ng tsaa at magpahinga haha. Hindi pala puro walang kwentang tao ang nasa ikalimang grupo nyo. Siyempre po sige na hahaha. Hahaha. Haha. Tingnan mo, anong masasabi mo sa cellphone ko? Maputi ba, maputi, malaki ba? Yun, malaki. Gusto mo ba? Hipwin. Hindi yata tama yun ah. Sige na nga, hihipuin ko na. 伸手啊！ Bastos, gusto mo na bang mamatay? Ah! Bastos kang Wang Zhen ka, hinahamon mo ang ninuno ko, katapusan mo na. Tumahimik ka. Ikaw na bata ka. Sabi ko sa'yo pasayahin mo siya. Sinong nagsabing akitin mo ang walang awang ninunong yan? Ako siguro ang may utang sa'yo nung nakaraang buhay. Ay hahaha ay ito. 你这不是？ Master Qin, huwag na po kayong magalit sa isang bata. Binastos niya po kayo ngayon. Pagbalik namin, siguradong paparusahan ko siya ng mabuti para sa inyo. Kung sasaktan niyo po siya at babaldahin, mawawalan po ako ng isang magaling na tauhan. Hindi po ba? Haha. Master Qin, si Wang Zhen. Tiyak na hindi niya sinasadyang bastusin kayo. Sana patawarin niyo po siya. Hihi. Ninuno, sigurado po akong sinasadya ito ni Wang Zhen. Sa tingin ko sa kanya pa lang, hindi na siya magandang tao. Ninuno, dapat niyo po siyang parusahan ngayon din. Paano ba akong hindi naging mabuting tao? Ang tinutukoy ko ay yung kwinta sa dibdib niya. Ano bang iniisip niyo? Ikaw at saka ikaw. Hampas ka na lang ng hampas ng walang rason. Wala na bang hustisya? Kaya pala sinasabi niyang malaki at maputi. Yun pala ang kwinta sa dibdib ko. Sadyang na-misinterpret ko lang ba siya? Medyo may galing din ang batang ito ah. Dahil naiwasan mo ang pag-atake ko kanina. Susubukan ko muli ang kakayahan mo. Pwede kitang patawarin. Pero, kailangan mong makipaglaban sa akin ng patas. Kung makakatagal ka sa mga kamay ko sa loob ng 1 minuto, maniniwala na ako sa iyo. At saka tataasan ko rin ang sweldo ng lahat sa ikalimang grupo. CJ, Wang Zhen, sa tingin ko, tama naman ang sinabi ni Master Qin. 十分在理啊！ Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba, Papa? paano mo ba? Alam ko ang ginagawa ko. 我自有分寸。 Wang Zhen, umakyat ka lang at umiwas ka. Kapag nakaiwas ka sa loob ng 1 minuto, ayos na ang lahat. Ah, may ganun pa pala, pwede ba yun? Hahaha, kapag sumubok kang umiwas. Bubugbugin kita. Ah, Wang Zhen. Ang isang tunay na lalaki ay dapat lumaban ng patas. Paano ka pa iiwas niyan? Sige na, malaki ang tiwala ko sa'yo, team leader, pambihira. Wang Zhen, mag-ingat ka. Sige na, Wang Zhen, mag-ingat ka. Ah, Wang Zhen, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hindi ba laban to? Gusto mong sumayaw, di ba? Hindi ko alam na gusto mo pala ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko masisiguro ang iba. Pero pagdating sa pagsasayaw, sisiguraduhin kong matutuwa ka.
Yun, team leader. 组长， Bakit sila sumasayaw? 来了， Huwag ka nang magtanong kung hindi mo naiintindihan. Siguradong ang ninuno natin. Gagamitin ang katangian ng pugita at dikya sa katawan niya. Para unti-unting mawala ng pag-asa si Wang Zhen. At sa huli, mamamatay siya sa tindi ng sakit ng pagkakapulupot. Ang Wang Zhen na ito, mamamatay siya ngayon din. Oh, ganoon pala yun. Si Master Qin lang talaga ang makakaisip ng ganitong taktika. Mayroon din pala siyang ganoon karaming dina. Mukhang kailangan ko na gamitin ang huling alas ko. Patayin niyo na ako. Ninuno, Wang Zhen, wala kang kwenta. 小人， At pinagbalakan mo pa ng masama ang ninuno ko. Saan mo nakuha ang ideyang pinagbabalakan ko siya ng masama? At ikaw, nakipagsayaw lang naman ako sa kanya. Kailangan ko ba talaga siyang pagbalakan ng masama? Posible kayang noong panahong iyon. Nang labanan ni Master Qin ang Tiger King na si Qin Guang, may naiwan ba siyang lumang sugat? At ngayon ay bumalik na naman ito. Kanina parang ang pagbabago ng dinya sa katawan niya. Naging dahilan ng pag-atake ng lumang sugat ko. Anong ibig mong sabihin sa lumang sugat? Naaalala mo pa ba ang ikinuwento ko sa iyo noon? Tungkol sa paghahalo ng dinya. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas. May isang taong nagngangalang Qin Guang na nakapaghalo ng 2 dinya. At pumunta siya rito para guluhin ang biru. 2 dina. Isa ba siyang mola? Anong mola? Napakalakas ng Qin Guang na iyon. Nakapaghalo siya ng 2 dinya. Pero nakipaglaban siya kay Master Qin na may 3 dinya. Pareho silang nagtamo ng malubhang pinsala sa isa't isa. Hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang gumagaling ang ninuno natin. Siguro ay sumakit na naman ang lumang sugat niya. Kung dahil lang sa abilidad ang sugat niya, baka kaya ko siyang pagalingin, kalokohan. Ilang taon nang hindi makahanap ang ninuno natin. Nang lunas. Tapos ikaw na walang kwenta, sasabihin gagamutin mo siya. Hindi ka man lang natatakot na makagat mo ang dila mo sa pagyayabang. Ninuno, hayaan niyo po akong turuan ng leksyon ang hayop na yan ngayon. Tumigil ka. Ninuno, talaga bang mapapagaling mo ang lumang sugat ko? Siyempre naman, pero kung mapapagaling ko ang sugat niyo, panalo na ba ako? Siyempre, pwede pa kitang gawing disipulo. At ituturo ko sa iyo ang iba't ibang kapangyarihan. Ay, swerte ko naman, mabait kong pamangkin na disipulo. Bakit ka nakatingin sa akin? Basta naisip ko lang na parang cute ka. Nagsasayang ka lang ng oras. Kapag nabunyag na ng ninuno na nagyayabang ka lang, papatayin niya ang manlolokong tulad mo hanggang sa maging abo ka. Tarantado, Dene Aray. Gusto ko lang naman sipsipin mo ang dugo ko. Bakit mo ako sinampal? Sipsip lang talaga ng dugo. Siyempre, ano pa nga ba? Ano bang inakala mong gagawin ko? Nag-isip ka ba ng iba? Hindi tayong dalawa. Ito lang ba ang natatanging paraan? Sa harap ng maraming tao. Hindi ba ito masyadong mali siya para sa iba? Kung gagamitin mo ang dugo ko bilang gamot, kailangan mong sipsipin ito ng diretsyo doon. Mawawalan ito ng bisa kapag nahanginan. Pagsipsip lang pala ng dugo, di sipsipin na natin. Lanan, Grabe naman ang ngipin nito ah. Ngayon pa lang yata ako naging ganito kalapit sa isang lalaki. Napakabango ng dugo niya. Hindi sapat, hindi talaga sapat. ano, may epekto ba? Ha ha ha. Ikaw, Bakit ka nang bastos? Bitiwan mo ako, Wang Zhen, huwag kang tumakbo, Master Qin, tama na ang pagsipsip nyo, tumigil na po kayo. Kapag ipinagpatuloy nyo yan, baka maubos na ang dugo ni Wang Zhen. pagsipsip pa ba ng dugo ito? Naku naman. Libre ba itong mapapanood? Master Qin, tama na po ang pagsipsip. Baka maubos nyo ang dugo ni Wang Zhen.
Exit, hindi masama. Mabisa nga ang dugo mo. Nadala lang ako sa emosyon kanina. Pasensya na, pasensya na. Ayos ka lang ba, Master Qin? Napakatindi mo naman. Ako ayos lang naman ikaw. Gumaling na ba ang sugat mo? Tuluyan na nga akong gumaling. Mukhang nakahanap ng kayamanan ang bureau sa pagkakataong ito. Ay ibig sabihin panalo na ako. Siyempre, mula ngayon, isa ka na sa mga disipulo ko. Yes, talagang napagaling niya ang sugat ng ninuno. Team leader. Gumamit ba ang batang ito ng panlilinlang para makalusot? Tama ang sinabi mo. Ibubunyag ko siya ngayon din. Bakit parang atat na atat kang tawagin akong tiyuhin? Gigi, tawagin mo na akong tiyuhin. Ninuno, May hinala po ako na gumamit si Wang Zhen ng masamang mahika. Para mapaniwala kayong gumaling na ang inyong sugat. Kung hindi man ang lahat ng ito ay panlilinlang. Paano kayo mapapagaling ng kaunting dugo lang? Napo, Master Qin, siguro nililinlang niya kayo. Kapag tinanggap niyo po siya bilang disipulo, paniguradong maluloko lamang kayo. Nagmamakaawa ako, ninuno. Parusahan niyo po ngayon din ang taong ito na may masamang balak, tama. papatayin ko na kayo ngayon din. Ginagamit ko ang dugo ko para magligtas ng buhay. Pero pinag-uusapan pa ako ng iba. Ang malas ko naman. Gigi, kino-question mo ba ako? Siyempre, hindi po, kaso lang dahil hindi naman. Tanggapin mo na si Wang Zhen bilang tiyuhin mo. Kung hindi, Igugulong ng master mo ang ulo mo papunta sa loob ng bahay ng pagong. Ninuno, tiyuhin, lakasan mo pa. Tiyuhin, lakasan mo pa, hindi ko marinig. Tiyuhin, mabuti kang pamangkin. Teka, huwag ninyong kalimutan ang unang grupo. Kasama na rin ang grupo naming ikalimang grupo, saka nga pala, aalisin na natin sa pwesto si Team Leader Ugigi. Wang Zhen, tayo na masusunod po. Ninuno, Wang Zhen. Maghintay ka lang. Master, anong tindahan ito? ito ang tindahan na ginagamit ko para itago ang pagkakakilanlan ko. At dito rin ako magsasagawa ng espesyal na pagsasanay para sa iyo. Espesyal na pagsasanay. Sumunod ka sa akin. May sugat ka, hubarin mo ang damit mo, gagamutin kita. Pasensya na kanina wala yon. 师傅，不怪你。 Ang tindi lang kasi ng naging reaksyon ko. Sadyang sobrang nakakaakit lang talaga ang dugo ko. Noong sipsipin din ni Bailingbing ang dugo ko noon. Ganito rin kasaya yon. I love you. Nga pala, yung nangyari kanina. Sana pwede mo itong itago bilang sekreto. Master, ang dami kayang nakakita. May rason pa ba para ilihim pa? Hayaan mo na, ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Basta, ipagpalagay mo na lang na walang nangyari kanina. Anong taon na, ba't ganyan ka pa rin ka-conservative? Baka hindi ka pa nagkaka-boyfriend dati. Totoo yun. Ikaw pa lang ang unang lalaki na naka-intimate ko. Ano? Ikaw ang unang lalaki na naka-intimate ko. Ano namang nakakagulat doon? Dami mong dada. Humiga ka na, Jitsen. Anong nakakapagtaka kung hindi pa nakaranas umibig? Mga mahihina naman ang lahat ng taong iyon. Bakit ba ako dapat makipag-usap sa kanila? Nalaso ng enerhiya sa katawan mo. Puro gulo lang at kawalan ng ayos. Kaya kahit kailanman, parati kang nagkakamali at napapahamak. Ang misyon ng management bureau natin ay para sa mga espers at ordinaryong tao. Para mabuhay sila ng tahimik. Kahit pa yung mga pinatay mo noon, puro mga masasamang tao.
Pero kahit ganoon pa man, kailangan mong kontrolin ang lakas mo ay. Master. Anong gagawin mo? Isa akong lalaking may asawa. Manahimik ka nga. Konsentrahin mo ang buong puwersa. Doon sa itinuturo ko sa iyo. Tipunin mo rito ang lahat ng enerhiya sa katawan mo. Isipin mo na lang na isa itong charging station. Master, pwede bang ilayo mo muna yung kamay mo? Mag-focus ka, Master. Estudyante niyo ako. Wag naman kayong pabigla-bigla, Master. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ginagamit ko lang ang aking abilidad para alamin kung ano ang kalagayan mo mula sa loob. Hindi ako nag-isip ng iba, Master. Tingnan niyo muna ang itsura niyo ngayon. Yun, may problema pa sa bahay namin. Kailangan ko na muna umuwi. Paalam, Master. Talaga bang iba na ang nararamdaman ko para sa kanya? Mahal na hari, masama ito, may masamang balita po, mahal na hari. Anong pinagsasabi mo riyan? Sabihin mo na kung ano yon. Isinugo ninyo si Gagamba para sunduin si Madam. Ang sabi ni Madam ay huwag asahan na susunod siya. Nag-init ang ulo ni Gagamba kaya diniretso na niya. Isang mabilis na suntok ng Biryu, ginawa siyang parang basahan. Sinugod ko para lumaban pero tinalo rin ako. Ano na lang gagawin mo kapag wala ako? Ano nang mangyayari, anong gagawin mo? Ano nang mangyayari kapag wala ako? Sino na lang ang magpapagaan ng loob mo? Ano ba yung pinagsasabi mo? Hari, nasa critical kayong yugto ng inyong pagsasanay. Huwag po kayong gumalaw, humiga muna kayo. Bakit ba ang tagal nito? Isang dekada na ang nakalipas mula noon. Nang iwan ito ng isang luko-lukong siyentipiko. Imbestigahan niyo kung sino ang taong iyon. Kung tama ang pagkakatanda ko, Wang Zhen ang tawag ni Madam sa kanya. Parang si Wang Zhen yata ang bagong recruit ng Biryu. Ikaw. Ipahanap mo siya at patayin maliwanag. Elnan. Wang Zhen, salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin kahapon. Itong black card mula sa kumpanya ko. Maari mo itong gamitin para maglabas ng hanggang bilyong pondo. Sa hinaharap kapag kinailangan mo ng pera. Swipe mo na lang itong card, ayos na yun. Kapag wala na ako sa tabi mo, pakaingatan mong mabuti ang sarili mo. Grabe, hindi ko inakala na si Bingbing ay magugustuhan ito. Oh, Valentine's Day nga pala ngayon. Salamat, Diyos ko. Pambihirang pagkakataon ito na hindi dapat palampasin. Ang bilis mo naman. Nakulong ka sa loob ng Biryu, di ba? Paano ka nakalabas? Ang pagtakas sa kulungan. Madaling bagay lang yan para sa akin. Bakit hindi ka pa tumakas ng tuluyan? Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Hindi ba't ikaw mismo ang nag-imbita sa akin dito, ako? Hello, team leader, ano pong problema? Hello, Wang Zhen. Aminin ko, napakahusay mo baka nga. Pero malabong mangyari ang sa ating dalawa. Paano kung ipakilala na lang kita sa anak kong babae? Team leader, anong sinasabi mo? Wala ka bang naintindihan sa mga sinasabi ko? Tignan mo nga itong message mo, anong ibig sabihin nito?
Mag-aayos lang ako. Sandali lang patay. Bakit ba nakasend to all yun? Ah, Ako nang bahala, munting master. 走走走， alis na tayo dito. Nagkamali lang ako ng send. Kapag hindi ka umalis ngayon, sigurado patay ako mamaya. Wang Zhen, buksan mo itong pinto. Bakit nandito ate ko? Ah, naiintindihan ko na, hindi ko inakalang. Sadyang mahilig ka lang talaga rito ah. Pwede rin. Pag-iisipan ko kung sasabayan ka namin ng ate ko na matulog para masatisfy ka. Pakiusap, tama na ang kakulitan. Bilisan mo nang magtago ah. Bilisan mo, wag mo po akong itulak. Bingbing, nandito ka pala. Anong ginagawa mo? Ang tagal mo naman buksan ang pinto. Ah, kasi. Inihahanda ko lang naman ang isusurpresa ko para sa'yo. Kaya't nakalimutan ko ang oras, hahaha. Anong sorpresa? Ah. Bingbing. Huwag kang mainip, bilisan natin, ah. Ano ba itong pinagkakaabalahan mo? Napakasikreto naman. Ikaw mismo ang lumapit sa akin. Kaya huwag mo na akong sisihin kung maging malupit ako. Ah, Ano yun? Wala yun, wala yun. Napalakas lang ng kaunti kaya't napuruhan ko yung langaw. Matawag na rin itong Hero Saves the Beauty, haha. hay nako, ang daldal mo. Lidset, paano na yung sorpresang sinasabi mo? Ah, pambihira. May isa pa bang paparating? Oh, di ba, darating din agad ang sorpresa gaya ng sinabi ko. Ganito na lang, sige na at maligo ka na. Kapag tapos ka na maligo, saka lalabas yung sorpresa. Sige na, bilisan mo na Wang Zhen. Ah, sige na, pumasok ka na. Master, nandito na po si Wang Zhen. Master, Wang Zhen ah. 王震， Tingnan mo muna kung maganda ang suot ko ngayon. Napakaganda po. Master, totoo po, na wrong send lang yung text na yon. 误发的。 Na wrong send, iniisip mo bang lokohin 还 ako? 想骗为师？ Kitang-kita na ang motibo mo sa mukha mo. Anong tunog yun, Master? May itinatago ka bang babae sa banyo? 藏女人啊！ Naku, imposibleng mangyari yan, Master, walang katotohanan yan. Labas. Napaka-excited mo naman yata. Ano, bago mangyari yan, may gusto muna akong linawin sa'yo. Paano? Tinanggalan kita ng karapatang pumasok. Bakit? Dahil, isinama mo na nga rito sa kwarto mo ang taong yon. Master, wala naman sigurong masama sa titulong iyan. Master, baka hindi natin to pwedeng gawin. Huwag mo na nga akong tawaging master. Tawagin mo akong Atchay. Bukod pa rito, anong mali roon? Kung sakali, naririyan din naman si Xiao Longnu at Yang Guo. Xiao Shilang at Feng Xinyang. Master, ang tinutukoy po ninyo ay mga tauhan sa nobela. Nasa totoong buhay tayo ngayon. Ang tigas naman ng ulo mo, bakit mo pa rin ako tinatawag na master? Kahit na nasa totoong buhay tayo, naririyan sina Macron at Brigitte. Pati rin sina Madonna at Alamalik. Wang Zhen, nasaan ka? Wang Zhen, talaga bang may itinatago kang babae riyan? Sorry na lang po muna, Master. Sino iyan? Bakit ka narito sa bahay ni Wang Zhen? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo niyan Kalagitnaan ng gabi. Anong ginagawa mo rito sa bahay ni Wang Zhen? Hindi ba't sinabihan na kitang ilagay mo ang mga gamit sa labas? Ba't pumasok ka? Lalabas muna ako at kakausapin ko siya. Anong gamit ang sinasabi mo? May inihatid siyang package dito. Kukunin ko muna ito sa labas. Magpahinga na muna po kayo, babalik ako agad.
Wang Zhen, hindi ba ikaw ang nag-aya sa akin na lumabas? Tapos anong ibig sabihin nito ngayon? Bakit mo ako itutulak palabas? Misunderstanding lang, maniwala ka. Na wrong send lang yung sa text, na wrong send. Iyon. Ibig sabihin ba nito na hindi mo balak na imbitahin ako ngayong Valentine's Day? Kundi sino ba? Ang babae ba sa loob? Sige na at sabihin mo kung sino siya. Kung malaman kong may mga tinatago kang babae. Tandaan mo ito, ipapabawas ko talaga ang sweldo mo sa papa ko. Mag-inat ka. Makinig ka sa akin, makinig ka, pinsan ko lang siya. Nakalayong pinsan ko na nga lang siya. Kaya't paanong magiging kami? Makikitulog lang siya rito para sa gabi na to. Huwag ka nang gumawa ng mga haka-haka sa isip mo. Totoo ba talaga iyang sinasabi mo? Naman, bakit naman kita lolokohin? Tumalima ka na't umuwi. Pupuntahan kita maya-maya. Sige, alis na. Hay, Ayan na, okay na, tapos na ang problema. Huwag ka na ulit magalit, ay naku. Ayan, ayos na ang lahat. Huwag ka nang mainis dyan. Tayong dalawa na lang ang magkasama ngayong gabi. Kaya't gusto mo bang maglakad-lakad muna tayo sa labas? tapos na akong maligo pero ito pa ang ipapakita mo sa akin. Basta, wala akong pakialam, wala akong pupuntahan ngayong gabi. Hindi, kailangan ko na. Wang Zhen, bigla kong naisip. Siya yung sinasabi mong pinsan mo. Ikaw, Wang Zhen, manloloko ka. Ang lakas ng loob mong bastusin ang master mo. Bakit nandito rin kayo? Wang Zhen, ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Wang Zhen, kahit anong mangyari, kailangan mong magpaliwanag sa akin ngayon. Bakit mo kaming lahat inimbita ng sabay-sabay? Wow! Kaya pala panay ang iwas mo sa akin. Akala ko pa naman mabait kang tao. Hindi ko inakalang ganito kakakapal. Sige, bayaw. Wala namang problema sa akin. Kung ang mga ate ko ay handang makipaghati sa akin. Ayos lang sana. Bakit hindi nyo na lang kaya ako patayin? Wala talaga akong reklamo, Wang Zhen. Binigo mo ako ng sobra. Bingbing, huwag ka nang magalit. Hindi ko sinasadyang maipadala ang mensaheng iyon. Hindi talaga kita niloloko, hindi sinasadya. Wang Zhen, seryoso ako sa iyo. Gaganituhin mo ba akong lokohin? Hindi kita niloloko, maniwala ka sa akin. Ikaw. Kayo ang mga binti ko. Bakit biglang nawala ng lakas ang mga binti ko? Parang nalason ako. Pero bakit ako ayos lang? Wang Zhen, magaling ka rin talaga . Akalain mong sa mismong araw ng mga puso. 4 na magagandang babae ang kasama mo. Sino ka? Paano mo ako nakilala? Hindi mahalaga kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na nandito ako para patayin ka. CJ. Wang Zhen, Wang Zhen. Zhu Yeking, ikaw ang tauhan ng Teacher King na si Qin Guang. Tama ang hula mo, may pabuya ba? Ang pabuya ay sabay-sabay kayong mamamatay. May kakayahan ka palang manlason. Ngayong nagpakita ka na. Para ba magyabang? Ikaw ang pangunahing target ng Teacher King. Siyempre, kailangan kong siguruhin na mamamatay ka na. Ayos ka lang. Ang laso ng ahas ay kayang labanan ng anti-venom mula sa ahas. Hulaan mo kung bukod sa bamboo pit viper. Ilang uri pa ng dina ng ahas ang nasa katawan ko. Kung hindi lang para linlangin ka, kanina pa ako tumayo. Nangalay na ang mga binti ko sa kakaupo. Tama, nalason ka rin, kinagat mo ako, kinagat din kita. Patas na tayo ngayon. Anong klaseng halimaw ka ba? Pero ano naman kung ayos ka lang? Lahat sila ay nalason. Kung gusto mong mabuhay sila, kailangan mong ipalit ang buhay mo. Tama, hindi lang nakakagamot ang dugo ko. Kaya rin itong mag-alis ng lason. Halika, sipsipin nyo.
Halika, sipsipin nyo. Dahan-dahan lang sa pagsipsip. Ah, Bingbing, huwag ka nang magtampo. Sipsipin mo na, ah. Ah. Tama na. Maubos na ninyo ang dugo ko, ah. Ah. Ngayong naalis na ang lason. Ang susunod ay harapin ang tauhan ni Qin Guang. Teka. Ang Ability Management Bureau ay hindi isang bayolenteng organisasyon. Layunin namin ang pagkakaisa at kapayapaan sa lipunan. Kaya bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para magbago. Tumayo ka na. Kahit iniligtas mo ako ngayon, sa susunod nating pagkikita, magkalaban pa rin tayo. Lesiu, 还 ito. Ha. Tingnan nyo ang ginawa nyo sa braso ko. 给我咬成什么样啊？ Buti nga sa iyo. 活该！ Panahon na para turuan siya ng leksyon, aray. 哎呀， Ate, huwag ka nang magalit. Medyo malandi lang talaga siya. 一点。 Gumawa lang siya ng pagkakamali na nagagawa ng lahat ng lalaki. Siyempre, dapat piliin natin na patawarin siya. Ano ba na naman? Kakaligtas ko lang sa buhay ninyong apat. Paano kung hindi ko kayo iniligtas, ha? Oy, boss. Ang kuko ng tigre ay nakakawasak ng hangin. Ang mga pakpak ng agila ay humihiwa sa kalangitan. Andito kami para pakinggan ang tibok ng puso mo. Sabi ko, Sabi mo babalik si boss na parang naka-cheat code. Pero pakiramdam ko sobrang bangis mo. Boss, huwag kang titigil ngayon. sabi ko patay, sabi mo patay. Nasaan na yung pinapapatay ko sa'yo? Pumalya po ako. Hindi ko siya kaya. Ako ulit. Hay, kailangan ko pa palang kumilos ng sarili ko. Panahon na para tapusin ang lahat sa mga taga-bureau na yon. Tara, paglabas ni boss, sasabog ang aura. Saan tayo pupunta? Punta tayo sa boss, ang gwapo mo ngayon. Boss, nakainom na ako. Sino bang makakatalo sa'yo? Paano ba ako magkakaroon ng signal dito, ah? Hindi ba natanggal na siya? Tumahimik ka nga. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Nagparehistro na kami para sumailalim sa pamamahala ng bureau. Bakit hindi kami pwedeng sumunod kay Wang Zhen sa loob? Wow, nagbabantay na agad ng teritoryo. Sa mga hindi nakakaalam, aakalain nilang kayo ang may-ari ng bureau. Ikaw, si Wang Zhen ang pinakamabilis ma-promote sa bureau. Nakakulong pa ng maraming wanted at gumawa ng malaking ambag. Natural lang na makaakit siya ng mga babae, di ba, bata? Yun, saan nga pala kinukulong ang mga espers na hinuhuli ko? Lahat sila ay nakakulong sa underground na kulungan ng mga esper. May ilang tao riyan. Kung hindi lang dahil sa swerte. Siguradong hanggang ngayon ay nasa underground na kulungan pa ng bureau. At kumakain ng rasyon ng bilanggo. Naku, may ilang tao rin dyan. 有些人啊， Wala naman talagang sariling kakayahan. Umaasa lang sa tatay nilang nasa bureau. Kung hindi, sa tingin mo ba makakarating sila kung nasaan sila ngayon? Kayong mga malalanding babae, malandi talaga ang mga soro. Sino bang sinasabihan mo? Kayong dalawa ang sinasabihan ko, bakit? Kung matapang kayo, halik kayo rito at mag-away tayo. Sige, away kung away, akala mo natatakot ako sa'yo. Halika na, uy, kumalma nga kayo, tumahimik ka. Hello? Ano, sige, pupunta ako.
Ang weird, nasaan na siya? 人呢？ Sino ba ang nagpalabas sa akin dito tapos hindi naman magpapakita? Ang sikreto naman masyado. Hey, Lanan. Bakit ikaw yan? Naku, kayong lahat, huwag na kayong mag-away. Kumalma kayo, sabi nga sa kasabihan. Ang pagkakaisa ay nagdadala ng swerte. Babala, babala, babala. babala, mais class Esper. Ah. Ha. Kinguang, ang lakas ng loob mong sirain ang kasunduan at umatake rito mismo. Nagdedeklara ka ba ng gyera laban sa Bureau? Tama na ang salita, naging perpekto na ang kapangyarihan ko ngayon na saan si Wang Zhen. Palabasin niyo siya para mamatay, hoy. Dati-rati patay na patay kang magmakaawa sa akin, ate. Ngayon napakalamig mo, wala ka na bang pakialam sa nakaraan? Anong nakaraan? Ikaw na malanding soro ka. Dahil sa pagsasanay ko, handa na akong iwanan ang lahat. Dahil dito, palabasin niyo siya para mamatay, ah. Hahaha, Tiger King, ako po si Gigi. Alam ko na talagang walang kwentang tao si Wang Zhen. 我是小龟龟。 Ayos lang sana kung puro pambababae lang ang ginagawa niya. Pero ang lakas ng loob niyang galitin ang babae ng Tiger King. Ngayong nandito na ang panganib, nagtatago siya na parang duwag na pagong. Tumahimik ka, hindi ganoong klase ng tao si Wang Zhen. Hindi siya tatakas mag-isa. Nabulag lang kayo kaya niyo siya nagustuhan. Ibinenta na niya kayo. Pero heto pa rin kayo't nagpapakatanga para bigyan siya ng oras. Mga tanga, 帮了拖延时间， hindi ko kayo sasamahan dito para mamatay. Tiger King, 被你们送死。 patayin niyo na po sila, hahaha. Mamatay kayo. 你尽快杀！ Mga walang kwenta, napakahinan niyo. Huwag kang maging mayabang. 不堪一击。 Ako ang makakalaban mo. Kaya sigurong pigilan ni Master Qin si Kingo ang ng ilang sandali. Pero nasaan na ba ang batang iyon? Bakit nawawala siya? Bakit ikaw yan? 臭小子，怎么不见人影了？ Naging mabait ka sa akin at iniligtas ang buhay ko. Paano ko naman hindi susuklian ang kabutihan mo? Simula nang maghiwalay tayo noong araw na iyon. Araw-araw kitang iniisip araw-araw. Hindi ba't ikaw yung tauhan ng Tiger King? Ganoon na ba kalakas ang alindog ko? Para magbago ng panig ang kalaban kung ganoon. Miss, walang pag-asa sa ating dalawa. Mula pa noon, hindi pwedeng magsama ang mabuti at masama. Maliban na lang kung susunod ka sa akin sa bureau at magbabago ka. Kung tatalikuran mo ang kasamaan, 回艺能局接受改造， baka may pag-asa pa. Nandito ako para sabihin sa'yo. Pumunta na ang Tiger King sa bureau para patayin ka. Tiger King Kinguang. Kahit pa siya ang isa sa pinakamalakas na Esper, hindi pa rin siya maglalakas loob na sumugod sa bureau. Gumamit siya ng isang ipinagbabawal na teknolohiya. At naghalo pa ng isa pang dinya. Pagkatapos niyang magsanay ngayon, mas tumindi ang lakas niya. Kahit pa ang mga tao sa bureau. Wala pa ring makakatalo sa kanya. Kaya mas mabuti pang tumakas ka na. Paano ko namang maiiwan ang mga kaibigan ko? Kahit pa si Kinguang yan, 可能弃朋友而不顾。 kailangan ko pa rin bumalik. Sa tagal ng oras, siguro dapat natapusin ni Wang Zhen ang gulo rito. Matandang babae, ngayong buo na ang kapangyarihan ko. 收拾残局了。 Anong karapatan mong pigilan ako? 神功大成， Tama na ang daldal. Subukan mo para malaman mo. Noong una kaming maglaban, pareho kaming nasugatan ng malubha. Ngayong sinamahan ako ni Wang Zhen. Paano siya nakabawi, Tiger King? Ngayon, ang kapangyarihan niya ay tila higit pa sa akin may mali. Maraming taon na ang nakalipas ng pareho tayong masugatan. Ngayon, anong nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na matatalo mo ako? Mga taong hindi alam ang limitasyon nila maiwan kayo rito. E di subukan mo itong atake ko. 我留下来了。 Hahaha. 这招吧！ Ha! Ito ay kulungan ng kuryente. Paano siya nagkaroon ng ganitong kalakas na enerhiya? Impossible ito. Walang kwenta. Ang lakas ay ginagamit para takutin ang mga mahihina. Habang kayo'y walang ginagawa at nakikialam lang. 作者 Ako ay naghirap mag-isa. 将异能用在正途，
Para ihalo ang dina ng kuryente sa sarili ko. Ngayon, paano ka lalaban sa akin? Wugigi, anong tinutunganga mo dyan? Gamit ang depensa mo, tulungan mo ang ninuno nating umatake. Baka manalo pa tayo. Akala mo ba tanga ako? Laban yan ng mga Diyos. Kapag sumali ako riyan, bugbog lang aabutin ko. Mas mabuti pang maghintay na lang ako rito ng tahimik. Hanggang sa malaman kung sino ang mananalo. Isa ka talagang duwag na pagong. Nasaan na ang pinagmamalaki mong si Wang Zhen? Ngayong hindi nyo siya mahanap, ako ang naiisip nyo ah. Hindi ko na kayo sasamahan sa laro ninyo. Tiger King, kayo po ang idolo ko. Patayin nyo na po sila, Danny. Ahahaha. Haha. Ha! Aray, aray, aray. Ahahaha, Tiger King. Ako po si Gigi, matagal na po akong hanga sa inyo. Ngayong araw, tatalikuran ko na ang kasamaan at pupunta sa tama. Anong klaseng mga basura ba ang nasa bureau nyo? Gigi, isa kang traitor. Ang matalino ay alam kung kailan dapat sumuko. Ngayong araw ay tapos na ang maliligayang araw ng bureau. Gusto mo bang maiwan ako rito para mamatay kasama nyo? Qin Guang. May lakas ka ng loob na tanggapin siya. Hindi ka ba natatakot? Na baka isa siyang espiya na inilagay namin mula sa bureau. Ngayon naglakas loob siyang pagtaksilan ang bureau. Bukas, pagtataksilan ka rin yan. Wala akong pakialam. Ako ang pinakamalakas. Ano naman kung may binabalak siya? Ang isang matalinong pagong ay alam kung anong dapat piliin. Hahaha, paano naman kayo? Mamamatay na kayo. Pero hindi man lang siya lumalabas para iligtas kayo. At ikaw, ngayong umabot na kayo sa ganitong sitwasyon. Pwede ka nang magsisi. Siguradong ipaghihiganti ako ni Wang Zhen. Ha ha ha, sige, ang tapang mo ha. Paano naman kayo, ha? Kung sino man ang magsasabi kung nasaan si Wang Zhen, bubuhayin ko siya. Kahit pa umabot kami sa dulo ng aming buhay. Magkakaisa pa rin kami dahil sa kanya. Wala kaming kinakatakutan. Hindi katulad ng mga taong kagaya ninyo. Na puro sip-sip at mga walang kwenta lang ang kasama. Bless you. Ngayon alam ko na ang pinagkaiba nyo ng bayaw ko. Kaya pala hindi ka gusto ni ate, pwe. Basura, managinip ka ng gising. Ha 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 ha. Kung ganon, pagbibigyan ko na kayo. Wang Zhen. Magkita na lang tayo sa impyerno. Wang Zhen. Hanggat nandito ako ngayon, walang mapapahama. Bayaw, dumating ka rin. Wang Zhen, bakit ka pumunta rito? Nandito siya para patayin ka. Wang Zhen, tumakas ka na. Hanggat may buhay, may pag-asa. Nasa panganib kayong lahat. Paano naman ako tatakas mag-isa? At saka, ang mahinang abilidad niya. Baka katulad lang din nung pagong. Puro forma lang pero walang laman, di ba? Bata, ang lakas ng loob mong bumalik. Kinalaban mo ang Tiger King. Kahit may siyam na buhay ka pa, kulang iyon para patayin ka. Ikaw, subukan mo nga ang kamao niya, Ako Tiger King. Masyado po akong mahina. Kailangan kayo na mismo ang kumilos. Aray, Wala ka talagang silbi. Kayo dyan, sumama. Kaya nga sinabi ko sa'yo. Puro forma ka lang. Ang sarap sa pakin, sige. Pinaglalaruan niyo ba ako? Sige, subukan natin itong huling atake. Ikaw pa ang may ganang maglaro ng kuryente. Pag natuto ka ng math at science, wala ka nang dapat ikatakot sa mundo. Halata namang isa kang baboy na walang alam sa pag-aaral. Patid na ng halaman meron ka, ano ka ba talaga? Kahit ako hindi ko alam kung ilang na ang nasa katawan ko. Pero papatayin muna kita ngayon. Ikaw. Ikaw pala ang Tiger King Qin Guang. Ayos ka lang ba, Wang Zhen?
Bayaw, Wang Zhen. 就你还虎王秦广，Hello Kitty 还差不多。 Sobrang nag-alala ako sa'yo. Anong ipinag-aalala mo? Ayos lang ako, ay Wang Zhen. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Tinalo mo ang Tiger King na si Qin Guang. Ngayon, ikaw na ang pinakamalakas na tao sa bureau. Team leader, masyado naman po ninyo akong pinupuri, utang ko po ito sa inyo. Ay nako, hindi naman. Napakagandang araw ngayon. 都是您的功劳。 Kailangan nating magdiwang para mas maganda. Ngayong gabi rin, ayusin ko na ang kasal niyo ni Ningning. Tapusin na natin to. 好事成说。 Papa. 我就把你和宁宁的婚事。 Hindi pwede, akin si Wang Zhen. Sinong maglalakas loob na kumuha sa kanya? Kung hindi naman po magagalit si ate, ayos lang din sa akin. Na maging pangalawang asawa niya. Napakaluma at makaluma ng isip mo. 我也不介意。 Anong panahon na ngayon? Sino ang pipiliin mo? Wang Zhen. Baka naman gusto mo kaming magkapatid ng sabay. May gagawin pa ako. Aalis na ako. 喜欢姐妹花吧？ Uy, huwag kang umalis. Master, Sa wakas, nailigtas ka na namin. Maganda ang ginawa mo bilang insisi. Hindi ko inakalang ang isang itinapong experimental subject noon. ay magiging ganito kapaki-pakinabang ngayon. Bilib talaga ako sa anak ko, si Wang Zhen. 20 taon na ang nakalipas, tinawag akong pioneer ng human evolution. Nakakatawa lang dahil noon ay manghang-mangha sila sa akin. Pero nung pinagtaksila nila ako, mas malamig pa sila sa yelo. Dahil lang nagmungkahi ako ng isang plano. Naihalo ang gna ng hayop sa katawan ng tao. Sabi nila, nilalapastangan ko raw ang kalikasan. Sabi nila, lumampas ako sa limitasyon ng moralidad. Itinakwil ako ng akademya. Tinawag akong demonyo ng media at iniiwasan ako ng mga kasamahan ko. Pero hindi nila naiintindihan na matagal nang huminto ang ebolusyon ng tao. Ako lang ang naglakas loob, na gumanap bilang Diyos at hindi ko balak huminto. Kahit kailangan pang humiga kayong lahat sa operating table. Mata ng agila, bilis ng leopardo. Lakas ng tigre. Ako mismo ang nag-iniksyon ng lakas ng mga halimaw sa katawan nila. Noong una, nasabik ako sa mga naging resulta. Naging mas malakas sila, akala ko nagtagumpay ako. Pero hindi nagtagal, pumalya ang lahat at nagsimula silang mag-away. May mga tinubuan ng bukol-bukol. May mga hindi na nakakapagsalita. At unti-unting naging hayop. Natakot sila, nagsimulang questionin ng mga subjects ko ang lahat. Pero hindi ako pwedeng huminto. Isang hakbang na lang at maaabot ko na ang layunin ko. At noong panahong iyon, ipinanganak siya si Wang Zhen, ang anak ko. Alam kong ipinadala siya ng tadhana sa akin sa sandaling iyon. Para ipagpatuloy at tapusin ko ang eksperimentong ito. Kaya ako mismo ang nag-iniksyon ng 12 ng gna ng mga mababangis na hayop. Sa loob ng katawan niya. Gusto kong gawin siyang pinakaperpektong obra maestra ko. Ngunit wala siyang naging kahit anong reaksyon. Walang anumang pagbabago. Nakakadismaya lang. Hindi ko kailangan ng isang ordinaryong anak. Kailangan ko ng isang Diyos. Kaya itinapon ko siya sa bahay ampunan. Hindi nagtagal pagkatapos niyon. Ang mga taong iyon, sinimulan nila ang tinatawag nilang cleansing operation. At pilit na pinasok ang laboratorio ko. Masyado ka nang huli. Hahaha, nagising na ang kapangyarihan ng mga experimental subjects ko. Nagtatago na sila sa mga anino ng mundong ito. Nahuli ako. Sa isang lugar na walang pangalan. Nakulong ako na parang isang baliw nang hindi ko na alam kung gaano katagal. Itinatag nila ang Ability Management Bureau. Sa pag-asang makokontrol ng kanilang sistema ang Pandora's Box na aking binuksan. Ha? Akala ko habang buhay na lang akong mabubulok sa kulungang iyon. Hanggang sa makarinig ako ng isang balita. Nagising na siya at nakuha niya ang lahat ng mga gna. Minsan na akong itinulak ng mundong ito sa kailaliman. Ngunit ngayon, kaya ko nang bawiin ang lahat ng bagay na nararapat para sa akin.
Muli kong babaguhin ang mundong ito. Papatunayan ko sa kanilang lahat na tama ako. Muli kong babaguhin ang mundong ito. Papatunayan ko sa kanilang lahat na tama ako.